service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:12 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang apektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan, mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Miyerkules, Hulyo 8, tuig 2026, sining inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong, dinalangan RDRRMC6 gin o kun ipasaka na sa Blue Alert ang kahandaan bangod sa posibleng epekto sang Bagyo Inday. 4.45 milyones nga balor sang shabu na kumpiska sa buy-bus operation sa Leon. Weather condition kag settlements and right-of-way sa pila ka landowners lakip sa nagapanguna nga pagpanghangkat sa konstruksyon sang JRMP2. Kag karon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ipasaka na sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6 ang Blue Alert sa bugos nga Western Visayas sugod alas 5 subong nga hapon Hulyo 8 bilang pagpanghanda sa posibleng epekto sang Super Typhoon Inday. Ini ang nadesisyonan sa ginhiwat nga pre-disaster risk assessment Compidra Scenario Building Meeting agin pangunahan ni OCD6 Director kag RDRRMC6 Chairperson Raul Fernandez. Suno sa DOST Pag-asa ay napaabot ang moderate tubtob heavy rains tubtob July 9 tubtob July 11 bangod sang pag-enhance ang habagat dala sang super typhoon. Nagpagwa man sa datos ang MGB na nagapakita nga may 919 ka mga barangay sa apat probinsya ang delikado sa rain-induced landslide kag pagbaha. Samtang ginpahamtang na sa DSWD ang 171,885 family food packs para sa madali nga pagresponde sa mga maapektuhan. Nagmando man si Fernandez sa tanan nga LDRMC nga i-activate ang incident management teams kay Emergency Operation Center kung kinahanglan magmonitor sa mga delikado nga lugar, manginhanda sa preemptive evacuation kag siguro nga handa ang tanan nga response assets. Ginpadasig man ang mga ginpangabay man ang mga mangunguma kag mga magagmay nga mga mangisdang indianay palawod samtang nagapanang mabasko nga panahon o kumalain nga panahon ginapayag ang publiko nga magpadayon sa pagmonitor sa opisyal nga weather advisory. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, duha ka regional priority target ang nadakpan matapos makumpiska ang 655 grams sang ginapatihan shabu nga nagbalor sang 40 o 4.45 milyon sa buy-bus operation sa Barangay Talakuan, Leon. Ginkilala sang kapulisan ang mga sospek nga sanday alias Eric, 47 anyos, residente sang Leon kag alias Letlet, 49 anyos nga taga Iloilo City apang subong naga-star man sa Leon. Suno sa Police Regional Office 6 natigay ng operasyon makaligan ng isa ka bulan nga surveillance kag intelligence monitoring bangod sang illegal nga aktibidad sang duha ka sospek. Sa buy-bus operation nabaligya sa mga sospetsado ang isa ka sachet sang ginapatihan shabu sa police exposure buyer kabaylo sang 15,000 pesos nga buy-bus money.
Maglo sa buy-bus item na recover man sa mga operatiba ang 16 ka pakete sang shabu, buy-bus money kag iban pa nga mga ebidensya. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang pag-atubangon sang mga sospek. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, weather condition kag settlement sang right of way pila ka landowners lakip ng kapangunang nga pagpanghangkat sa konstruksyon sang JRMP. Detalye sang balita, Jenel Baklay. Yara na sa 86.16% ang overall physical accomplishments ang konstruksyon sa Lao River Megadam Project as of June 2026 na ginapananaw makasabat sa paghatag sa bastante nga supply sang tubig sa kaumhan sa Iloilo kag makapataas ang food production. Sa programa Kapihan sa Bagong Pilipinas ang PIA Western Visayas ginpahayag ni NIA 6 Regional Manager Engineer Junel Bores, target nga maging fully operational ang proyekto sa tuig 2028. Kampante naman ang ahensya nga malabot ang target timeline kag makabig nga almost complete na lakip ang paghuman sa iban pang construction component bago magtakop ang tuig 2027. Sa karon ginatutukan sang NIA ang konstruksyon sang Highland Canal nga nagalabas sang 80 kilometro sa diinya na sa area sa mga banwa sang Badyangan, Haniway, Lambunaw, San Miguel kag Tigbawan. Sa tion nga matapos ang proyekto, mapasangkad sini ang irrigation services sang NIA sa 9,500 ka hektarya sa 17 ka mga banwa kag makabenepisyo sa ginabanta masobra 7,000 ka mga manguma alin sa 1st to 4th district sa probinsya. Sa kabilugan, sarang manining makadugang sa supply sa 5 ka mga national irrigation system nga magaserbisyo sa 22,000 masobra ka hektarya sang talamnan nga ginaumhan naman sa masobra 17,000 ka mangunguma. Para sa Bagong Pilipinas, General Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sisda ko pang panghangkat ang lakat sang panahon sa completion rate ng JRMP2 apang sa piyag sinitayuyon ang pagsunod sa timeline sang konstruksyon labi na sa High Canal sa pila ka kabanwahanan. Ginpahayag ni Engineer Jonel Bores, Regional Manager sang ni Region 6 sigila koordinasyon kag monitoring sa program of works sang kontraktor agud mapasiguro nga mahuman ini santo sa gintalana nga oras sa second quarter sang tuig 2028 mahimo nga makadeliver na sang tubig ang JRMP2 sa dinggin na pananaw nga inyang mangin fully operational. Isa man sa gintangang prioridad sang NIA ang settlement sang pagbayad sa mga landowners sang right of way compensation. Dugang ni Engineer Bores naka-standby pero yung pundo agud ihatag sa mga landowners basta kompleto lang ilang mga requirements nga kinahanglan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin sa Blue Alert ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang tiki bangod sang Bagyo Inday. Kadungan sini nagapangabay sang konseho ang publiko nga magpamati sa mga abiso sang Pag-asa, NDRRMC kag OPDRRMO ang tiki ihandang emergency plan kag go back kag mag-evacuate kung kinahanglanon. Gimanduan man sang PDRRMC ang tanan nga banwa kag barangay nga pabilin ang operational readiness, i-activate ang early warning system, i-monitor ang high-risk areas kag magpatuman sang preemptive preparedness measures sa gud mapangapinan ng kabuhisang tawo kag mga pagkabutang. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Personal nga gininspeksyon ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang kandaan sang search and rescue equipment sang Aklan Police Provincial Office bilang kabahin sang preparasyon batok sa posibleng epekto sang Bagyo Inday sa Western Visayas. Katuyuan sa inspeksyon nga masiguro nga maayong kondisyon kag handa gamiton ang mga kagamitan sa pagresponde sa mga emerhensya, kalamidad kag iban pa nga mga insidente nga mahimo madalasang malain nga panahon. Sa iya inspeksyon gintagan igtalupangod ni General Tuanyo importansya sang operational readiness sang kapulisan agud madasig nga makaresponde kon kinahanglanon sang search and rescue operation sa iban pang humanitarian assistance. Sunod sa PRO6 kabahin ini sang padayon nga pagpasangkat sang kandaan sa mga police unit sa Western Visayas agud masigurong madasig ang pagresponde kapag hatag sang bulig sa publiko sa tunga sang posible epekto sang Bagyo Inday. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Opisyal lang ginbuksan sang Police Regional Office 6 ang selebrasyon sa ika-31 nga Police Community Relations Month. Ang selebrasyon may tema sa Bagong Pilipinas ug naing pulis at namamayan tapat, maasahan at nararamdaman ng bayan. Katuyuan sang selebrasyon kapasang karon pang pagbinuligay sang kapulisan kag komunidad para sa mas malinong kag matawhay nga Western Visayas. So no kay Napolcom 6 Director Benjamin de Ausen Florentino, epektibong pagmintinar sang kalinong kag katawhay ko nagabinulagay ang kapulisan kag pumuluyo sa pagsaulog sang 31st PCR month nagatag sang information, education and communication material sang kapulisan sa mga pumuloy sa dinang mensahe nakatutok sa crime prevention, kampanya kontra bullying kag pagtapna sa illegal nga droga. Komitido ang PRO6 nga pabaskugon pang partnership sang kapulisan kag komunidad nga kabahin sang responsive, trusted kag transformative policy. Radyo
Pilipinas. Radyo Pilipinas News. CPU liwat nga gintumod bilang testing center sang bar exam. Detalye sang balita, JP Herman. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gintumod ang Central Philippine University kung CPU bilang isa sa mga local testing center sang 2026 bar examinations nga natala na hiwaton sa bulan sang Setyembre. Sandig sa ginpagawa nga bar bulletin number 3, may 15 ka local testing center sa bugos nga pungsod sa diin, 7 ang gintumod sa National Capital Region, 3 sa Luzon, 3 sa Visayas, kag 2 sa Mindanao. Magluwas sa CPU, mangin testing center man sa Visayas, ang Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation sa Tacloban, kag University of San Jose Recoletos, Cebu. Nahibaluan nga ini ang ikaapat nga higayon nga magaserbe nga testing center ang Central Philippine University sa bar examination. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Job Start Regional Winner nakaangkon sang atensyon gikan sa Japanese media. Detalye sang balita, WBSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakaangkon sa Japanese media attention ang regional winner sang Jobstart. Ginabi-abi sang Office of the Provincial Public Employment Service Manager sa pagpamuno ni Dr. Cynthia Dario ang Nippon Yoso Kyokai, Japan's National Public Broadcaster, sa ila pagbisita sa Iloilo sang July 2, 2026. Ang ila pagbisita nagatuyo nga mas makatuon tuhoy sa Jobstart Philippines program kag ang epekto sa trabaho sang mga pamatanon. Nagalakip man sa ila pagbisita ang mga pagpanghanda para sa palaabuton ni international feature tuoy sa Jobstart Philippines Regional Winner Trainee Miss Lera Bactol kay ang iya istorya sang kadalagan sa trabaho sa Iloilo Yokwang Incorporated. Ginpatigay ng Peso Labor and Employment Officer 3 Ann Minerva upod ang mga focal persons sang Iloilo Provincial Government para sa JSP program, Peso Labor and Employment Officer 1 Ezra M. Diaday kag Peso Labor and Employment Assistant Isa May Depra ang diskusyon kag naghatag sang impormasyon kung paano ginahimo sang programa nga job ready ang kabataan kag ginahatagan sila sang kahigayunan padulong sa permanente nga trabaho kag economic independence. Pinaagi sa international broadcast sa NHK, ginpakita sang Iloilo ang kapasidad sang Jobstart Philippines nga maghatag sang kalidad nga skills training kag oportunidad sa kabataan nga Pilipino. Ini magadala sa mga kadalagan sang youth development padulong sa mas lapad nga audience sa Japan. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Web app para sa Ilonggo, sa mga Ilonggo coffee lover, igalunsar sang PCCI Iloilo chapter. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kadungan sang pabukas ang Iloilo Coffee Fest 2026 sa Hulyo 9, igalunsar sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter Incorporated o kung PCCI Iloilo ang isa ka web app para sa tanan nga mahilig sa kape. Suno kay PCCI Iloilo President Noy Dongor, ini amo ang www.kapetailoilo.com nga nagatuyo nga buligan ang mga magagmay nga mga coffee shops sa Iloilo nga mas makilala pa sang publiko. Pagsaysay ni Dongor, ang Kapeta Iloilo nga website ang natukod matapos na talupangdan nga madamo pa sa managbi nga kapihan sa syudad kag probinsya sa kabukiran. Sa higad baybay kag mga malayo nga barangay ang wala pa natukiban sa publiko. Samtang nagadamo naman ang numero sa mga Ilonggo kag bisita nga masami nagapangita sang manamit nga kape kag manami padulungan nga kapihan. Sa bulig sang Kapeta Iloilo app, mas mangin mahapos na ang pagpangita sang bagong kapihan kag paghibalo sa maragahilapit nga mga aktibidad may kang tanan sa kape. Ginatag man ni Dungor nga libre lang ang paggamit sang app pati na ang pagpakilala sa mga coffee shop owner sang ilatag sa kakapihan. Para kay Dungor, ang Kapeta Iloilo hindi lang isa ka web app kundi isa ka digital nga puloy-an para sa Iloilo coffee culture. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas,
Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PCG yara na sa heightened alert sa posibleng epekto sang Super Typhoon Inday. Detalye sang balita, WVSU intern Realin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yara na sa heightened alert ang Philippine Coast Guard agad magpreparar para sa posibleng nga epekto ng Super Typhoon Inday, partikular na sa National Capital Region, Northeastern Luzon, Northwestern Luzon, kag Bicol Region. Nagpangabay si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan sa tanan nga Coast Guard districts, stations kag substations nga magpatuman sang mga tikang sa pagpahanda kag pag-maintain sang masaligan nga koordinasyon sa mga lokal nga disaster risk reduction and management councils kag local government units agud masiguro ang kaluwasan sa mga maritime stakeholders kag mga residente sa baybayon. Gin-activate na sang Coast Guard ang ila preparasyon kag response measures sa idalom sang kampanya nga intensified community assistance, awareness, response kag enforcement. Lakip sa pagpahanda sang PCG among pag-facilitate sang temprano nga pag-evacuate sa mga residente sa mga delikado nga baybayon, pagpagwa sang sea travel advisories, pagpabakod sa mga ports kag Coast Guard facilities, pagpahamtang sa mga response groups, kag pag-mobilize ang PCG auxiliary para sa emerhensya. Ginapaalerto man ng mga mangingisda kag mga residente sa baybayon nga magsunod sa mga direktiba sa pag-evacuate. Ginpaanumdum man ng publiko nga mag-monitor sa weather bulletins kag gilayon nga i-report ang mga emerhensya sa pinakamalapit nga Coast Guard unit. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Trabaho agad programs ang DOLE sa mga rural areas gin para sa Banwa San Carles. Detalye sa balita, WVSU intern Michael Johnson de la Cruz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-anunsyo sa class suspension ng Sipalay City Government sa Negros Occidental bangod sa posibleng Nagpadayon ng paghatag sa oportunidad sa trabaho sa mga malayo nga lugar paagi sa trabaho agad program sang Department of Labor and Employment o KUNDOLE. Ini matapos naging pangunahan sang DOLE, ang Carles the Best 2026 People's Job Fair sa Banwa San Carles sa norte nga bahin sang Iloilo. Ang programa, kabahin sang employment agenda sang Marcos Administration sa idalom sang direktiba ni Acting Labor Secretary Francis Torrentino, agud mabuligan ang mga nagapangita sang obra sa mga kaumahan. Bangod sa pagbuligay sang DOLE, kag sang lokal nga gobyerno sang Carles, masobra sa 1,000 ka job seekers ang nabuligan nga mapalapit sa mga serbisyo sang gobyerno kag makakita sang obra. Tungod sini, nagpanawagan si DOLE Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. sa mga LGU nga isostener kag padayunon ng pagbukas sang mga trabaho para sa ilang mga pumuluyo sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dumanggas, ginalantaw nga mangin signs ang bagong Hall of Justice. Detalye sang balita, Hope Torretsante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginalantaw karon sa Iloilo Provincial Government ang Banwa sang Dumangas para tukuran sang bagong Hall of Justice para sa Regional Trial Court Branch 6, Family Court, RTC Branch 68, kag Municipal Trial Court. Nagsapol sa Judge Jenny Ann Logroño, Regional Court Manager for Judicial Region 6, kaupod si 4th District Board Member Rolando Destura, kag Provincial Legal Officer Dennis Ventilacion, agud hambalan ang ginaduso nga judicial complex na ginalauman nga magapanami isang court operations. Lakip sa mga ginalantaw nga lugar amo ang property sa Barangay Tabukan kag ang duta ang ginapanagtiyahan sang Don Bosco Boys Home and Training Center sa Dumangas. Apang pag-ausisaon pa para matumod kung bala nagakaigo ang lokasyon sang proyekto. Kung madumduman sang nagligad nga tuig nagpahayag man sang suporta si Governor Arthur Defensor Jr. para sa pagpangita sa lugar para sa bag-o nga judicial facilities. Lakip na ang pagtanyag sa mga propiedad sa probinsya kasunod sa naging problema sa istruktura sa Chief Justice Ramon Q. Avancenia Hall of Justice sa Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Iloilo ginaduso ang ordinansa para sa circular economy. Detalye sang balita, Hope Torretsante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Mas ginpabaskog sang Iloilo Provincial Government ang pagduso sa sustainable nga pagdumala sang basura sa tapos sinitipunon ang lain-lain nga sektor para sa ginaduso nga ordinansa sa circular economy sa probinsya. Sa konsultasyon nga ginpangunahan sang United Nations Development Program, nagtambong ang mga tiglawa sa mga ahensya sang gobyerno sang guniang panlalawigan, academe kag legal experts para maghatag rekomendasyon sa ginaduso nga ordinansa. Kinalauman nga ipasulod sa una nga pagbasa sa masunod nga session sa sangguniang panlalawigan ang proposed legislation nga nagatuyo magserbe nga modelo para sa iba pa nga lokal nga pamunuan. Nakasentro ang ordinansa sa 4 ka haligi, maayo nga pagdumala, pagduso sa green enterprises, behavior change kag mas manami nga resource recovery. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Taychante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kapulungan anibersaryo sa 2016 Arbitral Awards ng Pilipinas sa West Philippine Sea gina sa ulog. Detalye sang balita, WBSU intern Raylin May Cordero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal nga ginbuksan subong nga adlaw, Hulyo 8 kag magapadayon tubdub Hulyo 9, 2026 ang National West Philippine Sea Summit sa Forbes Ballroom sang Conrad, Manila para pagsaulog sang ikapulo nga anibersaryo sang 2016 South China Sea Arbitral Award. Ang duwa ka adlaw nga summit nga ginpangunahan sang WPS Foundation kaupod ang National Task Force for the West Philippine Sea kag nanuhay-tuhay nga ahensya sang gobyerno, akademya kag negosyo tuyo nga istoryahon ng mga importante nga isyu sa Law of the Sea, United Nations Convention on the Law of the Sea, Exclusive Economic Zone, Dispute Settlement, ang ginhalinan sang South China Sea claims sang China kag ang importansya sang 2016 Arbitral Award sa posisyon sang Pilipinas sa West Philippine Sea. May hiwaton man nga policy dialogue kag town hall meeting nga nakatutok sa seguridad sang pungsod, foreign policy, pagpataas ang hibalo sang publiko sa arbitral ruling kag ang pagpabakod sang nasyonal na paghiliugyon para sa pagdepensa sang West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Raylin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DNR ginalerto ang mga barangay nga delikado sa landslide kapag baha bangod sa pamawag sang Super Typhoon Inday. Dahil talya sang balita, WBSU intern Frenchie Ban. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginalerto sang Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau ang mga LGU nga magbantay sa posibilidad nga landslide, flash flood kag pag-ilig sang debris nga mangin epekto sang Super Typhoon Inday. Sa abiso nga ginpagwa sang ahensya, gin-identify ang masubra 2,000 ka barangay sa 11 ka rehiyon nga may peligro sang landslide kag pagbaha. Base sa geohazard map sang MGB kag 72-hour rainfall forecast sang Pag-asa. Upod sa mga rehiyon nga may pinakamadamo nga barangay nga posible nga maapektuhan amo ang Region 6 kag Region 9. Sa Metro Manila, 39 ka barangay ang ginakabi nga mangin delikado sa mabaskog nga pagbaha. Ginpahibalo na ang LGU, DNR, MGB kag mga pumuluyo nga mag-alerto kag ipatuman ang kinahanglanon nga preparasyon. Lakip na ang preemptive evacuation kung kinahanglanon. Ginmanduan man ang mga lokal nga opisyal nga magpatigayon sang regular nga inspeksyon sa upstream areas pangod posible nga magluntad ang pagu sang duta nga makapabara sa mga suba kag magresulta sa hinali nga pagbaha o kung pagragasa sang debris sa mga nubo nga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Klase sa Sipalay City, suspendido bangod sa posible nga ulan nga dala sang habagat. Detalye sang balita, Jay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Anunsyo sang class suspension ng Sipalay City Government sa Negros Occidental bangod sa posible madamo nga pag-ulan nga dala sang habagat kag ginpabaskog pa sang Super Typhoon Inday. Ang suspensyon sang klase nagsugod sa udto sang Hulyo 8 kag magalawig tubtub Hulyo 9. Sakop sang class suspension ang tanang nga level kag tanang nga bulutuan sa Sipalay City. Sa digsa monitoring sang Pag-asa Iloilo, posible maka-eksperyensya sa mamunog nga ulan ang Negros Occidental kag probinsya sang Antique. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas,
Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. House Prosecution Panel kontento sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni VP Sara. Detalye sa balita, WVSU intern Michael Johnson. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kontento gid ang House Prosecution Team sa nangindalagan sang ikaduha nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa press conference, ginpahayag ni House Prosecutor Lawrence Defensor na nakakuha sila sang dako nga puntos bangod sa ginpresentar nga ebidensya, kalakip na ang video ni VP Sara nga nagapakita sang pamahog sang kabuhi ng President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kag anay House Speaker Martin Romualdez. Ginpresentar sang prosecution panel si NBI Senior Agent John Marcalilong agod mapamatud-an ang video recording sang online briefing sang Vice Presidente sang tuig 2024 kung sa diin na record ang iya mga pamahog. Suno kay Defensor, dako nga tikang ang nahimo sang ilahubon sa pagpanguna ni Counsel for the Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan nga amo ang nagusisa sa natambo nga testigo. Din siguro man sang opisyal nga padayunon sang prosecution panel ang ilang mabakod nga estratehiya kag enerhiya sa bilog nga proseso sang trial. Para sa Bagong Pilipinas, ini sa WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Standard Time, alas 4:37 sa hapon. Kagamito manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team, Merkoles, Hulyo 8, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.